Sige. At kasama na natin yung mga taga-Yuzon, si Sec Lucio Mina, at nais nilang ihapag yung kanilang petisyon tungkol doon sa usapin ng flood control dyan po sa may Palestina Creek. Isa po itong malaking sapa, na gagawing umano'y flood control, pero ang tanong ay bakit mukhang babahain naman yung kanilang lugar. Sec Lucio Mina, magandang umaga po. Magandang umaga rin, kasamang G. Sa lahat ng pagkasubaybay ng radyo natin Gimba, partikular sa usapang magsasaka, bumabati po kami ng magandang umaga. Apo. Kasama ni Sec Lucio Mina si Kagawad Dislado Magbalot. Ano po. Sige, Sec Mina, pwedeng kayo na po ang maglatag po nung binabanggit nyong issue dyan sa Palestina na ginawa nyo po ng petisyon o pinitisyon nyo. Okay. Ganito po yung aming problema doon sa sapangan ng Palestina. Base po kasi sa aming aktual na pagtingin, ay parang wala po yung aktual na tutugma doon sa aming pangailangan base po sa mga nakatayong struktura at may mga problema kami nakikita. Kaya kami naman sa mga nasasakupan ng Barangay Yuzon na naroon nga sa katabi ng Palestina Creek, ay gumawa po kami ng isang petisyon na naka-address dito sa Sangguniang Bayan ng Gimba, particular kay SB member Leonardo Garcia, na siyang chairman ng Committee on Agriculture. At gumawa nga po kami ng isang petisyon tungkol dito. Hayaan po ninyo na basahin ko yung aming petisyon para sa ikababatid po ng karamihan. Ang unang kahilingan namin dito, na ang ginagawang proyekto nga na flood control sa Palestina Creek, particular nga sa sakop ng Barangay Yuzon, ay gusto sana namin makaharap yung kung sino man yung kontraktor para malaman namin, makita namin yung program of works at disenyo ng naturang proyekto. Nabase sa amin aktual na pagtingin ay parang wala yata sa hulog. Ikalawa pa, gusto rin namin malaman yung total na halaga ng naturang proyekto at kung kailan ito matatapos dahil nangangamba kami na kung sakaling dumalo nga yung irigasyon sa susunod na buwan at mag-umpisa naman tagulan, ay baka mapuno yung sapa na wala namang outlet. Kaya yun yung aming pangamba, na makita nga po yung program of work o disenyo ng naturang proyekto. Na gusto rin namin kung sakali at hindi tugma yung disenyo nga, ay pansamantala muna itong matigil hanggat hindi namin nakikita yung aktual na disenyo nga, na kung tutugma nga ito sa aming pangailangan o hindi. Dahil po kasi sa batay sa mga nakalagay na roong struktura, na yung dating spillway na dinadaluyan ng tubig, umaawas yung tubig doon, ay naharangan na napakataas na struktura yung harap at hindi nga namin malaman kung saan ilalagay doon yung spill gate na sinasabi at sa mga bandang tagiliran lang ito may mga puwang-puwang at may mga nakita rin kami na mga imburnal na ang laki, width nito ay 1 metro. At yung nga yung hinuha namin, baka ito yung gagamitin padaanan ng tubig at kung sakaling ito nga, ay hindi tugma. At kung yung mga imburang na yon ay kung mapaparahan yon at wala namang chick gate na may lalagay, ay gagawa po ito ng pagbaha. Hindi lamang sa Bagong Baryo, sa Yuzon, kundi pati na rin yung San Agustin. At yung aming pagtingin ay hindi naman kumpletong nagawa yung mga DK doon sa paligid ng sapa. May mga lugar na hindi naman nakompleto yung paggawa ng DK. Yun po yung aming nilarating. Kaya ito nga, dahil dito, pinarating namin yung aming problema sa Sangguniang Bayan ng Gimba, particular kay SB member Leonardo Garcia, para makagawa ng paraan na makaharap namin yung kontraktor at malinawan kung tutugma nga yung flood control project na yon sa aming pangangailangan. Yun lang kasamang yung initial na pangkuron. Opo. So, ibig sabihin yung pong petisyon nyo ay nakarating na po sa Sangguniang Bayan.
Noong Lunes, ipinasok namin yan sa Sangguniang Bayan kay Secretary Enriquez at yun nga yung advice naman ni SB Garcia na ipasok namin sa Sanggunian yung petition para siya na yung gumawa sa committee niya makagawa ng paraan para mapatawag yung Maimbestiga. contractor Oo. at kami man para magkaharap-harap para malinawan yung talagang larawan ng ginagawang flood control kung Oo. flood control ngayon. So, ibig sabihin po yung project na tinatayo dun sa lugar ninyo, actually hindi lang naman yan Yuson, ano? Lahat ng Hindi nakaikot na mga barangay dyan, yung Mga baryo at baryo, San Agustin. yung Yuson, yung San Agustin, Galban, no? Malapit. Oo, yung sakop ng Palestina Creek na Nasa yan. paligid ng Ayan ang mga posibleng maapektuhan, no? Hindi po ba yan idinulog sa barangay bago po in-implement at saka dito po sa munisipyo? At kaninong project po ba yan? DPWH? Sa national po ba yan? Kung sa national po yan, sino po ang proponent ng project na yan? No? Sa Or barangay level project ba pa yan po ng kasi. local? Or ng local, ng LGU? No? At kung ganon ay anumang project po galing sa national at local, dapat po yan ay coordinated sa barangay. So wala po dapat ini-implement na project nang hindi alam sa barangay at even yung pong yung kanilang program of work, no? Dapat alam nyo yan, pati budget. Wala po bang nakalagay na tarpaulin dyan man lang nung ginawa yan para malaman nyo po kung ano talaga sino talaga yung contractor, magkano yung budget, gaano katagal gagawin, at ano ang gagawin. So, yun po, meron po bang ganon? Sa amin po sa barangay level, sa amin po mga magsasaka na nakapaligid doon sa SAPA, Wala wala kayo pong nakikita. ginawang konsultasyon. Walang ginawang konsultasyon. At yung aming nakita nga, may nakatayo naman ng tarpaulin doon, papasok na yung daan, papunta doon sa creek na yon. At may nakalagay na tarpaulin, pero hindi namin gaano maunawaan. Pero yung nakita namin doon, initial na nakita, na ang proponent ng project ay si Congresswoman Mika Swansing. Mhm. At una na yung phase 1 na tinasabi, yung dredging o paglilinis ng loob ng creek, yun lang yung bali alam namin noon at ika nga noon, parang gagawing parang tourist spot pa nga yung creek ngayon at mapuntahan ng mga iba-ibang mga turista ka natin yung mapaganda yung sabi nila. Pero nung kalaunan, yun na nga, nagtaka kami bakit tumagal na yung panahon ay wala namang nagagawang development o magandang progreso doon sa proyekto. Kaya nitong huli, kami nga ni Cap Castro pinuntahan namin yung aktual na kalagayan ng proyekto at nakita nga namin na ganoon pa lang. Gumawa ng malaking struktura doon sa harap ng spillway. Yun lang yung nakita namin at yun nga. At nagtataka nga kami kung bakit daw lang. Hindi namin alam kung magkano. Nakita lang namin sa mass media na 49 million pala yun. Yung halaga ng project. At nakausap ko si Kapitan Concepcion, tinatanong ko nga siya kung paano yon. Siya rin naman ay hindi rin alam kung sino yung contractor at nasabi nga may pumunta lang sa kanya na engineer at parang gano'n nga, nagpaalam lang na gano'n yung magagawa ng proyekto roon. Pero yung hindi naman niya alam kung sino talaga yung contractor. Yun yung initial na bali nagawa lang namin na kasama din. Haba. Si Cap Castro, baka may idadagdag? Base ho sa ginawa ng petisyon ho na yon, base sa pagkakita ho namin, pagkatingin ho namin, ng pinuntahan namin ni Pare Lucio, malaking epekto ho ang maidudulot sa amin noon na hindi maganda. Base sa tingin ho namin, kasi hinarangan ho yung mismong paapaw. Yung paapaw po na yon, ay nakalibel na doon sa taron sa paligid ng sapaw na yon na malaki. Napakalaki po, isa po na pinakamalaking sapa dito sa sakop ng Gimbayon kasama yung San Felipe. Ay yung maapaw na yon na nakatayo ho, ay listed na, ginawa ho ng NIA yon noon. Kami pa ang nakaupo ho noon na sa barangay. Iyon, sa tagal ho na nagamit na yon ay
kabing-kabi ho sa pinakataron ng gilid ng sapa na walang maapektuhan ho. Nagpalagay ho kami ni Kagawad Mina, nagresolusyon kami sa NIA noon na pinalagyan ng yung paglagyan pa ng pangharangan para kung gusto naming taasan ng konti yung tubig sa sapa, nalagyan naman ho. Kaya lang ho, ang naging problema ho nun, ay nung mayroon yung bagyo na nailipat ng hangin na tumuron sa pinalagay namin na yun na dagdag sa pangharang sa tubig, ay nabaraan ho. Iyon ay open pa, wala pang harang. Open na open, kaya lang may nilagay lang na pinaka-bleed. Ewan ko kung ilang bleed yun, 2, 3. Naparaan ho eh. Kaya yung ginawa nila ngayon ay bintudo na hinarangan ho na mataas. Wala kaming makita na paglagyan ng gate para sa ganun ipatapunan. Kung sa gilid man ho sila gagawa at imburnal yung ilalagay po ron, para sa akin hindi ho akma yun. Dahil yung impurnal, madali lang kung maparahan yun. Pagka may para, baha ang abutin ho namin. Opo. Saka hindi akma kung sabihin ito gagawa na naman ng panibagong maninira sa magkabilang gilid po nun. Samantalang itong paapaw na nagawa, kung yun ang tatapatan ho, makakaminos pa ho sila sa gastos doon. At saka kabing-kabi ho ron sa tingin ho namin. Okay pa. Sige po. Ang talagang maapektuhan ho ngayon doon, Yuson at Bagong Barrio at yung San Agustin, nagawan na ng taron mo yung gilid doon eh. Dito sa kabila, hindi. Doon sa porsyon ng Yuson po eh. At kahit magawa yung porsyon namin na mataasan, Bagong Barrio naman ho ang maapektuhan. Okay. Kasi, so, ibig sabihin po, Kap, ay may talagang problema. Kayo nakikita, kaya po kayo ngayon gumagalaw, kumikilos, at gusto nyo makaharap yung contractor, mapag-usapan kung ano yung disenyo na dapat. hanggat hindi pa po natatapos, kasi kung sakalang kami kikilos pagyari na ho, bakit hindi kayo nagreklamo nung ginagawa, pagkaikahon nila. Ngayon, inaagapan ko namin na kung maaari lang po sana, hanggat hindi pa mapag-uusapan na mapagpapaliwanagan, ay pangsamantala sanang ma-stop pa para hindi sayang yung magagamit doon kung babaguhin din lang. Okay. At kung hindi naman babaguhin yun, nagagay ko malaking pikso sa amin kung hindi ho ang Apa. Oo, Hindi sana. po ang higit na nakakaalam ang volume ho ng tubig pagka bumabaha ho ron. Okay. Sige po. So, nakikita nyo na may malaking problema dun sa ano. So, Doc Undan, dati po kayong NIA administrator. Yeah. Doon sa ganun pong project, ano po yung nakita nyong problem at paano po ayusin? Alam mo, tama yung ginagawa ninyo na banggat maaga mag-petition. Kasi merong misnomer itong mga flood control na ito eh. Ang flood control ay hindi nangyayari doon lang sa ibaba. Doon sa itaas at sa gitna. Dapat hindi pare-pareho ng solusyon. Yung sa ibaba, nilalagyan nila ng dike para hindi Para umapaw bumaha. doon sa para hindi bahain yung katabi Hindi ng po, community. nangyayari po, nilalagyan ng dike para yung, bumaha. yun namang sa ibaba. Kasi, alam mo, yung sa hydrology, DJ, dalawa lang ang karakteristik ng tubig eh. Pagka ang tubig ulan ay hindi na-absorb ng lupa, yan ay magiging tubig baha. Yun, ay gumagawa sila. Yung tubig may utak yan eh. Hinahanap niya yung malambot na lupa at mababang lupa para doon dumaan.
At makikita mo na kaya yung balo-baloktot yung mga creek at saka ilog niyan, yun ay hinahanap nila yung pinakamababa at saka yung malambot na lupa para daanan nila. Natural yon. Doon pa lang, dapat hindi sinasakal yung yung sa mga creek na yan, dapat hindi sinasakal yung, hindi dapat sinisemento yung gilid niyan Hindi dapat sinasakal. Kasi yung tubig, sasabihin niya, kung malaking tubig, lulong yung creek na yan Pag hindi lumuwang, aapaw. Talagang mababa yung kwan. Kaya, ngayon, pipigilin mo pa doon sa bandang kwan. Lalo nang kagaya ng ginagawa. Ang duda ko dyan, yung pondo na yan ay hindi pondo ng 2026. Yan ay pondo ng either 2024 or 2025. Kaya makaring ina-apuro yan dahil lumalabas yung mga ghost project baka yun naman, yung mga contractor, hindi naman yan naintindihan yung basta contractor yan. Ang dapat yung mga namamahala sa yung ba sa NIA o sa DPWH daw po. Kung DPWH, yan ang dapat na pagsumbungan. Dahil yan ay bumaba lang yung sa local government at parang isinaksak lang yan alam kong gagawin ni Mayor kung eto may pondo gawin. Meron ng program port, meron kang plano. Hindi naman kinonsulta yung mga tao doon sa paligid. Nakikita na kasi Mr. Mina talaga nakikita nila yung grupo nila, nakikita talaga na ang mangyayari dyan hindi talaga maganda. Hindi dapat yan sinasakal yung yung dapat dyan ay magkakaroon ng yung ang mga gagawin yan, doon pa lang sa bago dumating sa creek, hinaharang na yung mga tubig na yan, kung sobra. At yung hindi ang nilalagay yung permanente, ang dapat dyan yung mga kawayan na ando sa gilid ng na mapipigil ng soil erosion. At yun ay magpapalagay ng yung tubig, kukunin ng tubig. Ang kanya Kukontrol ng tubig. Kukontrol ng tubig. Hindi dapat kinokontrol doon sa agos nung yan. Maliit lang na creek yan Yung mga creek na yan talagang natural yan, ginawa ng tubig. Panginoon. Talagang yung tubig ang gumagawa by virtue of the water difference in head, mataas yan at saka mababa, di pupunta yan ng kwam. Ngayon, ang dapat magamit natin itong tubig na ito. Dapat yun mapapasok natin sa loob. Kaya yung tinatawag na magtanim ka ng mga kahoy, punong kahoy, ng mga kunayan, mga damo, para absorbin yung lahat ng tubig ilan sa lupa. Para hindi marami pupunta sa creek. At kung pupunta sa creek, maaaring gumisa pa, magkaroon lang ng adequate spillway para nun hindi bumahado sa paligid. Kung sasakalin mo yan, yung creek na yan, at saka lalagyan mo ng mga obstruction, yan, nagiging problema. Talagang sa kataasan na yan medyo kataasan yan Yun ang ibaba ito talaga sa Pampanga, sa kunin. Pupunta lahat yan tubig sa kunin. Doon sa bandang Zaragoza, papuntang Bulacan. Pero itong sa itaas na ito, hindi dapat yun sinasakal. Kaya, siguro, nakapondo na yan, nakakuha na yan dapat gawin lang. Yung contractor, alam kinalaman yan, gagawin na lang yan, dahil depende sa kuha. Kaya ang dapat yung contractor po ba hindi engineer? Kasi may mga contractor na hindi pala engineer. Oo, merong contractor na hindi engineer Pero engineer man, yung kung yung plano na susundin lang nila yung ginawa nung sinalaksak lang, parang ganon. Yung ginawang plano noong noong para do sa yan, susundin lang nila.
Parang kung galing sa DPWH yung plano, kanya. Oo, Hindi ba pare-pareho. nangyari ang nangyari yung plano ng plano, basta pero nagkakapare-pareho pa nga yung Opo. yung gastos nung iba-ibang para lang ma-accommodate yung pera. Mm. Yan, possible na isa sa mga kanyan Possible na Sa- po pwedeng isa yan sa... possible. Oo. Na talaga inihahabol lang yan para ko. Na-ghost, pero ngayon ay papatupad. Oo, Na hindi naman akma, yun po yun sa... kawawa naman itong mga nandito sa kan. Buti Sana, nga po't may ganyan na may mga Oo. concerned citizen. Kaya sila, kung Mina. kung may panahon kami, ayain ko yung mga kasama kong umani na retired sa NIA para mapasyalan yan. Kung makita na rin namin. Ay, sige po, magandang bagay po yan Para na po yan Dokundan. Kasi meron kaming retired project manager, division manager, meron retired project manager ng KWAM. Yung mga ano na yan, naintindihan nila, makikita namin yung talagang ginagawa, hindi naman dapat gawin. Ayan. Magiging merong Opo. technical kwan. Ako, Mga technical expert. yun ang sinasabi ko sa kanila No, yung proposal ko na pinipresent sa DA hindi dapat lahat ng ilog ay lalagyan ng simento sa gilid. Hindi yun dapat. Dapat doon sa ibaba lang, doon sa mga talagang umaapaw na kwan. Pero dito, pipigilin mo ang tubig doon pa lang sa mga kalupaan, hindi doon sa mismong ilog. Pagka yung sinakal mo yung ilog na yan, ay katakot-takot ng baha ang maabutan niya. Okay po. Sige po, Doc Ondan, maraming salamat po at kukuha din namin pagbibigay kayo ng oras. Kay Mr. Mina at kung makukuha yung telephone number Opo. at mai-arrange kung makakapasyal kami ng kwan, maisasama ko rin siguro, baka maisama ko si Mr. Matias at saka yung kwan. Yung para makita na rin nila Opo. na yun pala dapat mapakinabangan para sa edukasyon. Hindi naman sa Yes. flood control lang na kunwari. Sige. Ayan. Flood Ayun po control. yung gusto namin na doktor, ma-expose yung proyekto at makita kung tama ba o hindi. Sa inyo na may kaalaman sa mga ganyang proyekto, malaking bagay po yun yung sinasabi ninyo na mapasyalan ninyo. At ito rin yung hiling namin sa radyo natin Gimba, ma-expose, makita at makita ng karamihan kung ano na ang lagay ng proyekto. At kung sakali nga, yung hiling namin sa Sangguniang Bayan na makaharap yung kontraktor, maganda po yun at nang magkaalam-alam kung ano talaga yung hiwagan ng proyekto na yun, kung mahiwagan man naka-akibat niya. Yan lang po yung mga namin. Yan. Sige. Okay po, naku, naubos na yung oras natin. Ang ganda ng talakayan natin, ano? From national to local. At ayan, yung mga concerned people, concerned citizen, ang siyang may mga magagandang kaisipan kung paano sinusolusyonan yung ganyang mga problema. Maraming salamat po sa inyo. Hindi naman dito natatapos yung usapin na yan. Sekmina, magbigay ka ng number kay Doc Ondan at para mapuntahan yung lugar. Yan, maraming salamat po sa inyo. Kapo, thank you. Oo. Pwede niyo i-announce lang yung number, madam, kay doktor? Opo, sige, mamaya po. Opo, sige I-text po. na lang, i-text Off na air lang. po ay magkakakwentuhan po tayo. Tawagan po natin si Doc Ondan ulit.